another recipe of eggplant at Greek eggplant dishes. Ayan ang ating gagawin ngayon, and it is famous Greek oven baked dish with rounded slices of eggplant, tomato, sauce, and cheese ang ilalagay natin. So ngayon guys, ito ay ating lilinisan lang or babalatan. Ayan, tatanggalin yung balat kasi yung balat niya pagka isinama at i-oven natin ay magiging makunat, ganyan. So, mas maganda na ganito ang gagawin natin at tatanggalin ang kanyang balat o babalatan. Tapos, i-slice natin ng rounded as I said earlier. Ayan guys. So, ito na siya. So, ganun lang ang proseso. Lahat ay babalatan at ating i-slice ng rounded slices. So, ayan guys. Ito ay masarap siya guys kasi lalagyan natin mamaya ng soy, ano ba yun? Sorry. Tomato sauce, yes, and cheese, and white cheese, ayun. At saka mga iba pang mga panlasa ng sauce. So, ayun guys, parang gumawa lang tayo ng sauce for pizza, parang ganun. So, ayan, lalagyan natin ng tubig at ilulubog siya or kaya ibababad ng 1 oras dyan. So, dahil siya lumulutang, alam nyo na, ang eggplant ay nalutang yan kasi syempre parang wala siyang katubig-tubig sa kanyang ano. So, ito nilagyan ko ng mga plates na para lulubog yung ating mga eggplant slices dyan. O, ayan. So, mga 1 oras dyan, bago ko gawin, at pispisin natin, pigain, tatanggalin yung tubig, ganyan. So, ayan na nga guys. Bago ko gawin, ay gumawa rin ako ng ibang trabaho. So, ngayon, ay okay na siya guys. Lalagyan natin ng baking paper yung ating dalawang tray dahil napakadami siya, kaya 2 tray ang aking gagamitin para pwede ng sabay na ilagay sa oven mamaya. Kasi lulutuhin po natin ito ng at least 45 minutes and 180 degrees or 200 degrees ganyan sa oven or half cook, parang ganun, parang mag-brown lang. Pero bago natin gawin guys, ito pipigain ko isa-isa, sa dami naman yan. Pero sa dami niyan guys, pag naluto na ako, konti na lang yan. Ayan, pipigain natin ng ganyan guys dahil napaabad na ng 1 oras sa tubig. And then, kahit hindi nyo nabanlawan, ganyan, kasi nabanlawan naman ng bagong nilagyan ng tubig, di ba? So, ayan guys. So, isa-isa talaga na pipigain yan. Kasi, kailangan wala siyang katubig-tubig. At, tingnan nyo naman yung kulay at kaya, ibinabad dahil para hindi rin mangitim. Yan ang purpose guys. So, ito na nga siya. Napiga ko na lahat at ilagay na natin isa-isa sa ating tray bago isa lang sa 180 degrees or 200 sa oven. Okay? So, ngayon na ay nailagay ko na lahat sa ilalagay na natin lahat sa tray. But then, bago natin ilagay sa oven guys ay i-spray dan or i-brush natin ng olive oil. Yes, olive oil. Ayan. Ang gagamitin ko guys. I always use olive oil when I'm cooking. It depends guys sa inyo. At alam nyo guys, pagka sanay na kayong lutuhin yung isang bagay, parang basic na lang. Pero pag tinitingnan natin sa video, okay, parang ang hirap gawin, di ba? Pero napakadali lang po ito guys. At saka malinamnam pa, masarap siya. At syempre masustansya, ayan. So pagkatapos after 45 minutes guys, ay ilalagay ulit natin yan sa isang Pyrex na talagang lutuhan at doon na natin paghalu-haluin ang mga sangkap at everything is layered together and bake it in the oven until golden and delicious. So, dahil hindi ko na ipakita kung paano ko sinabi, as I said earlier, layer by layer lang guys, ilalagay yung mga sangkap, mga ganyan na sauce ninyo na tomato sauce at ayan na ang resulta at i-oven na natin yan. So, ito na nga guys, talaga naman ay syempre nasarapan siguro si Lola at Lolo, ayan na ang natira. So, let's eat everyone, ito na rin ang ating kakainin.
parang dry siya guys, pero it's so delicious. Thanks for watching everyone. God bless!